Tinangay ng agos ng Kansalakan River ang dalawang estudyante sa Gihungan City, Negros Oriental. Naiyak ang kumukuha ng video habang naghihintay ng tulong. Ayon sa kapitan ng barangay sa lugar, maayos ang kalagayan ng dalawa. Nasagip sila ng kumapit sa ugat ng puno. Sinisisi ng kapitan sa pangyayari ang hindi natapos na spillway doon na halos 5 milyong piso raw ang pondo. Nagkasira-sira na rin ang mga nakatambak na imburnal na para sa proyektong sinimulan noon pang nakaraang taon. Anya, kamakailan lang muli nang hingi ng tulong sa kanya ang DPWH 1st Engineering District para ituloy ang proyekto. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng DPWH 1st Engineering District kaugnay nito. Sa pagdating ni Pangulong Marcos sa Cambodia para sa kanyang state visit, kakamustahin niya ang Filipino community roon. At mula sa Phnom Penh, Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, Susday o greetings mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Alas 5 ngayon ng hapon dito, atrasado ng 1 oras kumpara dyan sa Pilipinas. Nandito ko ngayon sa loob ng isang hotel at ang nasa likod ko ay yung mga overseas Filipino workers dito na kukumustahin mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng kanyang 3 araw na state visit dito sa Cambodia. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating sa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sukli ito ng Pangulo sa state visit sa Pilipinas ni Cambodian Prime Minister Hun Manet noong Pebrero. Ikalawang beses na rito sa Cambodia ni Marcos. Nagpunta rin siya rito noong 2022 para dumalo sa ASEAN Summit. Sa mga kalsada ng Phnom Penh, nakahilera ngayon ang mga watawat ng Pilipinas at ang litrato ng Pangulo ng unang ginang at ng hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni. Bukas, makikipagpulong ang Pangulo kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. 3 kasunduan ang pakay niyang makuha rito sa higher education o kolehiyo, air services at laban sa transnational crimes gaya ng mga Pilipino na nabibiktima ng human trafficking at ginagawang scammer dito sa Cambodia. Makikipagpulong din siya sa mga business leader dito para pag-usapan ang pamumuhunan ng mga negosyante sa Pilipinas at Cambodia. Sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, umaasa silang sa pagtatapos ng state visit, darami ang mga turistang Cambodian sa Pilipinas at mapalalakas ang pag-e-export dito ng mga produktong Pinoy. Sabi ng ating ambassador sa Cambodia na si Flerida Ann Camille Mayo, nasa 10,000 na ang mga Pilipino rito as of 2024. Karamihan mga guro, mga supervisor sa mga pabrika at mga misyonero. Pia, sa mga oras na ito ay nasa 500 na yung mga Pilipino na nandito sa venue. Darating po si Pangulong Bongbong Marcos dito 7:30 ng gabi, oras dyan sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nasa bansa na ulit si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma matapos i-deport ng Amerika. Nakatutok si Salima Refran. Kasama ang ilang escort mula U.S. Immigration, dumating sa bansa Sabado ng gabi si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Dineport ng Amerika si Garma pabalik ng Pilipinas. Siya po ay isang deportee galing sa USA, no? At meron po din report sa atin na subject din po siya ng Interpol hit. So, since earlier this year, she was detained po upon her arrival sa USA at nag-apply din po siya for asylum. However, we are still trying to verify and validate kung ano ba talaga ang basis ng pag-deport. Meron po tayong report na dahil po ito sa pag-deny, no, ng kanyang asylum request. However, we have not yet gotten any official document to confirm the same. Nobyembre noong isang taon, umalis si Garma kasama ang anak pa Amerika sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga ng Administrasyong Duterte. Sinabi niyang inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Nakaalis ng bansa si Garma bago pa naglabas ng ILBO o Immigration Lockout Bulletin Order sa kanyang pamahalaan at ang paghahain laban sa kanya ng mga reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga.
Dahil walang warrant of arrest kay Garma, malaya siyang nakaalis ng airport at hindi kinustudiyan ng mga otoridad. There was a coordination between the immigration services of the United States at yung immigration din po natin. We were informed that she is a deportee from the USA, kaya pinoses din natin siya as a Filipino and was later released by immigration. Ang abogado ni Garma nakausap sa cellphone ang kliyente kagabi. Noon pa, nagre-request na kami ng voluntary deportation. So I do not know kung deportation o to. Hindi ko alam kung deportation o to or nag-grant yung voluntary request. Ganun pa rin. Wala naman change sa situation, di ba? Sabi ng Department of Justice, makipag-usap sa kanila si Garma. Bukas daw ang kanilang kagawaran kung nais itong ihayag ang kanyang mga nalalaman pa sa pagpatay kay Barayuga at sa drug war. Kung meron pa pong ibang personalities na kasama po dito sa kaso na ito, we hope that she can also give that. In that case, pwede naman po siyang i-discharge as a state witness kung meron pa siyang ibang kasama at hindi na siya ang magiging most guilty sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Masasaksihan sa Pilipinas at iba pang lugar sa Asia ang total lunar eclipse. Sa pagdaan ng buwan sa anino ng daigdig, magiging makulay o magiging kulay pula o dugo ito. Kaya tinatawag din itong blood moon. Tatagal ito ng mahigit 1.5 oras mamayang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies. Isang opisyal ng DPWH ang tumawag umano sa isang senador para sa nais nilang insertion sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson sa panayam ng Super Radio DZBB, isang nagpakilalang Undersecretary Cabral ang nakipag-ugnayan daw sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto matapos ang eleksyon nitong Mayo at hiniling umano nito ang nais nilang ipasok sa National Expenditure Program para sa 2026. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Senator Tito Soto na tinanggihan niya ang anyay alok sa kanya na magsumite para sa NEP dahil baka lumabas na siya mismo ang nagsingit sa budget. Hindi sinabi ni Lacson kung sino ang Yusek Cabral na kanyang tinutukoy. Pero sinabi niya sa pahayag na nakalista sa website ng DPWH si Maria Catalina E. Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership, and Information Management Services. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon si Undersecretary Cabral na isa sa mahigit 40 individual na nasa Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa issue sa mga umano'y maanomalyang flood control project. National Teachers Month po ngayon at buwan ng pagpupugay sa itinuturing na ikalawang mga magulang. Sa mga paaralan sa Pangasinan, time out muna sa lesson sa mga guro para magpasiklaban. Wow! Birit kung birit ang ilang guro mula sa iba't ibang mga school division sa lungsod ng Dagupan. Proud at todo cheer naman ang kanilang mga kasama at taga-suporta. Bukod sa kantahan, meron ding quiz bee, poster making, cook fest at pagganchilyo. Ang pagdiriwang ay bahagi lang ng month-long celebration para sa mga guro. Fresh from her travels abroad, extra special ang birthday ni Kailin Alcantara na sinorpresa ng fans. This year, ma-action daw ang kanyang mga minamanifest. Alamin sa chika ni Atina Imperial. From work mode sa Canada to taking a break in Italy. Nag-jet to holidays abroad ang birthday girl na si Beauty Empire star Kailin Alcantara. Well, sa Italy, it's for a wedding and vacation po. So, relaxation mode. But nung nag-Canada na ako, I'm so happy na napuntahan ko yung mga Filipino communities sa Canada, sa Toronto, Ottawa, Calgary. I'm just super happy kasi I know na miss nila yung Pilipinas. In between work, nakapanood din siya ng US Open sa New York.
Pinakapaborito raw niyang pinuntahan ang Moraine Lake sa Banff National Park sa Alberta, Canada. Nagustuhan daw niya ang tranquility ng lugar. You felt relaxed. And nung nakita ko siya, thank you Lord, oh my gosh. Gawa to lahat ng tatay ko, ng tatay nating lahat. Pagbalik niya sa Pilipinas, hinandugan naman siya ng fans ng isang party para sa kanyang 23rd birthday. May pa-games, performances at video greetings. Hindi ko in-expect na malaking event pala siya. Akala ko maliit na salo-salo lang. Thank you so much. Grabe, sobrang effort nyo. I really do appreciate all the love, support, and yung pagpoprotekta niyo sa akin. Thank you so much. Ngayong taon, may minamanifest na particular project si Kailin. Gusto ko magkaroon ng action series or movie, kahit ano po. Sino kasama, kahit na sino. Honestly, I can work with anybody. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.